guys yung isda na 3 hiwa. Mayroon akong binili kanina na isda. Hindi ko na sa inyo binlag kasi alam nyo naman kung saan ako bumibili dito banda sa amin ng isda. Pero nag-fish curry po ako. Hindi po ako nagsinabawang isda. At may natira pa po ako. Ayan oh. Yan yung magiging ulam natin tonight. So ngayon, yung batigsiyuhan is nasa banyo po ako. Kasi nga naliligo tayo at nag-fried rice na po ako. Tingnan nyo, ang dami ko guys ginawa kasi ang alam ko, sinabi ni Deepak sa akin, si Manish Bay dito matutulog. Kasi si Manish Bay po, nagpo-process siya ng passport niya dahil pupunta po siya ng Romania. Ayun, galing na yan siya ng Malaysia before. Pero kasi, syempre sa hirap din ng buhay guys. At saka single pa siya. So why not hanggat may chance mag-abroad para kahit paano. Kung maalala nyo, si Manish Bay ay nature guide po siya doon sa Nawalpur, yung sa Taro Lodge. Yun. So mag-ano siya guys, mag-Romania, mag-try siya. So ngayon si Yuan, sabi niya, mama, ako na lang maganda ng pagkain ko. Sabi ko, sige anak, kasi alam ko gutom siya. Naubos niya talaga guys yung isda. Tsaka, tingnan nyo guys, hinarvest na ni Buwa ang kalabasa. Ito naman hinarvest na niya. Oh, ayan, hinarvest na niya. And then, binigyan niya yung tagababa. Hinati niya guys. Tapos nung binigyan din kami nila. Ito galing sa kanilang village. Binigyan kami nila ng kamatis at binigyan nila kami ng chili. Actually guys, kahapon nagbigay na ako sa kanila ng saging. Guys, binigyan ko sila kahapon. Namatay yung kanilang hajurbuwa, I think. So, condolences Ayos Bay, Anos Bay, and at least, and of course, to your family, condolences. So, ayun, kasi kahapon nung binigay ko kay Ayos Bay, yung saging, sabi niya sa akin, kasi sabi ko, akala ko nandyan kasi andit, sabi ko, umuwi na pala siya ng village. So, ayun, sabi niya, umuwi kami Bojo kasi namatay yung aming lolo, sabi niya. Sabi ko, kaninong side? Sa daddy nila. So, tapos yun, sana may dala si Deepak ng dahon ng saging. At mamaya manood kami ng USA versus Paraguay. So, ayun. Anong team nyo guys? I-comment nyo nga. At least ready na yung for dinner namin. And ngayon na tayo naka-refresh. And kumusta ang mga araw ninyo? Kami ay okay lang. At guys, si Buwan nandiyan nakaupo. Nagsabi siya sa akin, Mila, yung kalabasa pala ha, hinati ko, binigyan ko yung tagababa. Sabi ko, okay, walang problema daddy. Sabi ko sa kanya, nag-ano talaga siya sa akin, nagsasabi ba siya sa akin. At yung aming mga peaches namin bukas, mag-harvest kami ni Buwa. Sa umaga daw, sabi niya. At bibigyan ko rin si Didi ng peaches kasi nga nagre-remind sa akin yun guys na na-harvest nyo na ba? Na-harvest nyo na ba? So ayun guys, hindi umulan today pero hindi naman ganun kainit yan si Buwa. Hintayin na natin si Deepak. Pauwi na si Deepak ng kapitbahay ko. Nag-harvest na naman siya. Nag-harvest na naman siya ng maluluto nila. Bukas daw kami ni Buwan mag-harvest. Yan. Siya daw bala. Ayan guys. Nag-harvest siya ng sag. Ayun. So tara guys sa taas. At sa sala na naman kami matutulog pag ganitong World Cup, FIFA. Excited na kami. Si Buwa walang kalam-alam. Basta at least makapagpahinga nga si Buwa. Ayun. Fresh na tayo ulit. Ito guys, yung nagrenta, hindi na sila ata nagrenta. At kanina may nagme-measure dito. May magpapatayo ng bahay. Kasi somewhere there, out there, may nagpapatayo na ng bahay. Tingnan nyo sa baba namin, nagdilig si Buwa dyan. Nagdilig si Buwa. Maganda na yung baba namin. Ayan, tingnan nyo yung mga bata, oh. At mga nanay-nanayan. Sabi ko si Inday Nining, parang dito na si Inday Nining, maaliw na si Inday Nining kasama yung anak niya, maraming makikita dyan. Ayan guys, maganda yung weather natin today. Hindi man siya mainit. May nag-iisang doggy-doggy, oh. Nagre-relax. Ngayon, ano na ito?
relaxing place na ito ng mga aso. Grupo-grupo yan kasi sila dito guys, no? Gangs. So kanina nakaidlip ako. Nag-set ako ng alarm. Kasi si Dipak umalis siya. Ayun, tingnan ko guys kung may dala pala siyang dahon ng saging. Kasi alam nyo, may tinatarget akong dalawang bahay dito. Naalala nyo, may hiningan akong papaya. Ang dami niya talagang saging guys. Sa village, sana walang problema dahil ang daming saging doon. Ikaw manawa. So kasi diba, may may glutinous rice ako. May gagawin ako guys. So kaya sabi ko kay Dipak, please, hanapan mo ako ng dahon ng saging. So, ayun, pauwi na siya. Tingnan natin kung magdadala siya ng dahon ng saging. Buwan nandiyan nakaupo. Nagsabi siya sa akin, Mila, yung kalabasa pala ha, hinati ko, binigyan ko yung taga-baba. Sabi ko, okay, walang problema daddy. Sabi ko sa kanya, nag-ano talaga siya sa akin, nagsasabi ba siya sa akin. Hindi umulan today, pero hindi naman ganun kainit yan si Buwa. Hintayin na natin si Dipak. Pauwi na si Dipak. Yung kapitbahay ko, nag-harvest na naman siya. Nag-harvest na naman siya ng maluluto nila. Nag-harvest siya ng sag. Guys, hindi to na si Dipak. Tingnan yung mga bit-bit niya guys. Oh, natatawa ako kasi ang dahon ng saging. Kanina ako pa sabi ko, anong oras ka uwi? Alang, laki pa naman yan guys. Nagmotor yan siya. Papa! Papa! Thank you! Love you! Ala, laki! Nakakatuwa. Sandali guys. Sanjay Day for the may dala siya ng mangga guys. Bigyan ni Sanjay Day. Ang dami mangga oh. Oh, thank you! Thank you, Papa. Hi, salamat. Ang laki nito, very big. You want small? Mango. This one you have to make achar. How? I don't know. Check in YouTube. You are a YouTube girl, no? Si Buwa. Huh? Sasabihin na naman ni Buwa, sure na naman, no? Kasi expired na naman. Expired na naman, di na makapanood si Daddy, guys. Oh, Daddy, TV. Ayan, guys, ang laki nito. Pero parang, sana dalawa, no? Kunti lang ito. What? Okay na yan. Don't complain. I'm carrying like a caveman. Naka-scooter, naka-angkas siya. Ito, bigyan ni Sanjay Day. Oh, thank you, Sanjay Day. Galing daw ito sa Kushi. Fresh na fresh. Oh! Wow! At least hindi siya durog. Atsyar daw gagawa tayo ng atsyar. Try nga natin. Hindi ko paborito, kaya ang mangga na atsyar. Hala, galing to ng Kushi, guys. At least, tayo, kumbaga masigurado natin na hindi siya galing India. Ayan. Again, Sanjay Day. Dari, danyabad. O, diba, ang dami nating mangga. Ang dami nating saging. Hindi ko naman pwede bigyan si Sanjay Day ng saging kasi mas marami din siyang saging na binili sa Chituan. Ay, alam. Okay. So, ayun guys. Nagsasalita na naman ako, hindi naka-record. So, gupit-gupitin natin to. Linisan. At lutuin. Kung hindi mo na ako makagawa ng alupe, suman, botong na lang ko sa Ilonggo, pahimuon ko ang favorite ko. Kasi may malagkit tayo dyan. Hindi kami pwede magtanim ng saging kasi yung space namin maliit dyan sa gilidan. Tapos sa harapan hindi rin pwede. Alanganin guys, alanganin. Kaya kung malunggay pwede pa, pero pag saging hindi. Gupitin ko muna ito. Okay, sana sa village daming saging doon. Sabi ni Buwan, dami doon sa sa village, walang problema. Diyos ko, diba sa dito banda sa amin, may ang dami niya guys saging. Kasi ang laki ng kanilang paligid. Ang laki ng kanilang surroundings. Kung saan ako before naghingi ng papaya. Malaki yung kanyang bakuran ba guys, malapad.
Kailangan din natin ito masira, guys. So, hugasan ko muna ito, guys, ha? At saka, aking initin at i-ready ko lang. Ilagay ko lang siya sa chiller. Ilagay siya sa plastic at bukas gagamitin natin. Kunti lang, guys, magawa ko, guys. Kunti lang. Bigay ni Sanjay Day. Oh, mangga. Ang dami-dami. Newspaper pa. May resort kasi yan siya doon sa Kushi, diba? So, pinadala sa kanya. Kasi may manggahan yan sila. Gagawin ko daw ito atchar. Sige, muna natin ito. Wala, ang dami nating mangga. Guys, lumabas ako. Nag-check ako kung mayroong coconut milk in can. Wala. Yung dito sa amin, wala, guys. Alam nyo saan to nakuha ni Deepak? Sa garden ni Sanjay Day. Kasi nga, malawak yung kanyang lupa. Kay Sanjay Day, meron siya. Hindi ko alam sa mall ni Sanjay Day or sa guys, sa bahay niya. Alam nyo, guys, paborito ko to, guys. Butong sa amin ang tawag. Kasi meron gumagawa sa amin ito. Sa tuwing gagawa siya nito, pag umaga, nakasabit yan sa gate namin. Kung sa village, naku, wala tayong problema, guys, sa dahon ng saging.